Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheikh, pwede po bang magtanong? Yung katanungan po ito ay katanungan po ng mga kapatid na mga kababayan natin, mga hindi nasa labas ng pananampalatayang Islam. Kasi tayo bilang mga Muslim, sinasabi natin na tayo ay hindi sumasamba sa mga inanyuan, ribulto, kung ano pa man. Pero ang tanong ng hindi mananampalataya sa akin na hindi ko sinagot, ito po ay tungkol sa tayo daw mga Muslim ay hindi nga sumasamba sa ribulto, pero tayo naman ay sumasamba daw sa iniikutan natin doon sa Makkah, sa Kaaba, yung bato, at doon daw tayo ay mga katira pa, o doon daw tayo sumasamba. Ano po ba ang kasagutan sa katanungan na ito? Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakagandang katanungan, no? Actually, kahit hindi natin narinig yung tanong na yan sa ibang mga non-Muslim, pero maaari talaga itanong nila yan, no? Pero na-encounter ko na yung mga tanong na yan sa Facebook, mga comment at kung ano-ano pa, at hindi ko nabigyan ng pansin. Pero I think this is the right time para masagot yan. Actually, kabilang yan sa mga misconception mula sa panig ng mga non-Muslim, dahil nga naobserbahan nila kapag gumagawa tayo ng pagtatawaf, which is circumambulation, 7 circuiting doon sa around the Kaaba, na kung saan ito ang tawaf na yun ay ito'y tradisyon ng mga propeta ever since, mula pa sa panahon ni Propeta Abraham o sa mga nauna sa kanya hanggang kay Propeta Muhammad, peace be upon him, no? So kabilang yun sa ritual ng pagsamba na ginagawa ng mga propeta. So ibig sabihin, hindi ito bago sa ating mga Muslim. Ito ay gawain na ng mga sinaunang mga propeta mula pa kay Propeta Abraham. Subalit, yun nga, hindi natin maiwasan na yung misconception, dahil hindi nga naintindihan at naunawaan ng mga kababayan natin. Kasi ang nakikita lamang nila yung nasa palabas o kaya sa mga telecast, no, ng Makkah. No, ang paliwanag dyan, hindi natin sinasamba itself yung iniikutan natin. Okay, kumbaga ito'y simbolo lamang kung saan tayo pwedeng gumawa ng pagsamba sa Allah, o specific na pagsamba sa Allah at specific na pamamaraan ng pagsamba. Okay? Hindi ibig sabihin na sinasamba natin mismo yung kwadrado o maging yung black stone, yung tinatawag na Kaaba. Okay? Yung Kaaba kasi yun yung kwadrado. I mean, yun yung Hajar al-Aswad, yun yung tinatawag na black stone. Okay? Hajar al-Aswad, yung nakaano sa isang corner ng doon sa mula sa apat na kwadrado lang, o ng corner ng apat na kwadrado. Anyway, tayo mga Muslim, sinusunod natin ng mga propeta yung pamamaraan ng pagsamba, sapagkat sila ang higit na nakakaalam at nakababatid kung paano sambahin ang dakilang tagapaglikha. Kung paano nila sinamba ang Allah, ganun din ang paraan ng pagsamba natin sa Allah. Kasi sila yung huwaran, sila yung ehemplo pagdating sa pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. At hindi lamang, actually ay nabanggit sa mga salaysay na maging si Jesu Cristo. At saglit lang po. Yes. Isang munang konting interruption. Ang oras na ito ay nandito po tayo sa 8 O's. Sige po, nasa next. Okay. Maging si Jesu Cristo ay darating dyan sa pagdating niya sa huling araw bago ang araw ng paghuhukom. Siya ay gagawa ng pagsamba dyan. Na nabanggit niya sa mga tafsir ng ating mga skola, na darating ang panahon na siya ay sabihin natin ay
iikot dyan para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yung Kaaba o kaya yung Hajar al-Aswad itself ay yung po ay nilikha ng Allah na kagaya natin na hindi dapat sambahin. Bagkus alam natin na may ilang mga Muslim dahil sa kamangmangan sinasamba yun. Hindi man sinasamba pero humihingi sila ng baraka, ng blessings, no? Doon sa Blackstone o kaya doon sa Kaaba, which is wrong sa Sharia. Pinagbabawal yan sa batas ng Islam. That's a form of association to Allah. Ibig sabihin, pagtatampal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba ng maliban sa Allah. Okay, ang isang Muslim ihingi ng blessings doon sa Blackstone, kung ano yung ginagawa, hinahaplos, at alam mo yun, na halos bigyan mo ako ng parabagang yung bato mismo yung nagbibigay ng blessings, which is wrong. Pinagbabawal pa sa batas ng Sharia. Kung meron kayong nakitang Muslim na ganito yung kanyang attitude, ganito yung dealings, ganito yung pamamaraan ng o paniniwala, that is mali po yun. Magbibigay linaw po. Pinagbabawal yan sa batas na Islam. Okay. Isa sa mga patunay na hindi natin sinasamba yun, yung hadith na naiulat mula kay Umar bin al-Khattab, which is pangalawang khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, then Umar bin al-Khattab. Kaya naman, nung sinabi ni Umar bin al-Khattab, inni a'lamu annaka hajarun, sabi niya, tunay batid ko na ikaw ay Blackstone lamang, ikaw ay bato lamang. Parang kinakausap na yung Blackstone. Tunay na alam ko na ikaw ay isang bato lamang. La tanfa' wa la tadur. Hindi ka nagbibigay ng kabutihan at hindi ka nagbibigay ng kasamaan. Sabi, hindi mo pagmamayari ang kabutihan at sa kasamaan. Law anni ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalat la uqabbilu ma qabbaltu. Sabi niya, kung hindi lamang nakita ko ang Propeta Muhammad na hinalikan ka, hindi kita hahalikan. Kaya ang sunna sa atin na pag tayo nagtatawaf, nahalikan yun as much as possible. Ibig sabihin, kabilang yan sa tinatawag na kung gusto natin yun, walang problema. Solong na walang kamay papahamak at hindi mo maipapahamak ang sarili mo. Yung hindi may masasaktan, maiipit, alam mo yun? May mga tao kasi na dahil lamang sa exaggerated na paniniwala o kay maling impormasyon na nasasagyap, o sabi natin hindi alam talaga, hindi talaga nag-aral ng tungkol sa mga bagay na yan o tungkol sa Islam. Kaya ang ginagawa nila, masasaktan yung sarili, kahit masaktan ba yung ibang tao lang, bahala na, basta makahalik lang. May mga ibang paniniwala pa nga, hindi tanggap yung umrah mo kapag hindi ka nagumalik dyan, which is wrong. What baseless po yan, walang tinatawag na sabihin natin batayan sa bagay na yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga kumbaga lumalaganap na kaalaman na walang reference mula sa Quran at mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, ito ay simpleng bato lamang na hindi natin sinasamba. Okay? Sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng mga propeta, okay, doon sa lugar na yun. Pero hindi ibig sabihin sinasamba natin yung bato. Okay? Hindi ibig sabihin na nananalangin tayo doon sa bato. Yun ay simbolo lamang na doon natin isasagawa yung specific na pagsamba. Pangalawa, dahil ito yung sentro ng pagsamba ng lahat ng mga Muslim. Ibig sabihin, yung direction, doon kasi yung kibla eh. Ang ibig sabihin ng kibla, yun yung direction kung saan tayo nagdarasal. Halimbawa sa Pilipinas, yung direction ng Kaaba ay kung saan lumulubog yung araw. Okay, halos lahat ng mga Southeast Asian yung ganun. Okay? Okay, sa ibang lugar, ganun din. Pero pagdating sa Saudi Arabia, hindi na yung ganun. Diba? Kasi magkakaiba yung direction kung saan naroroon yung Kaaba. Ang tawag dyan, kibla. So naging sentro siya ng pagsamba ng mga Muslim bilang pamantayan sa direksyon. Okay? Sa tinatawag na direksyon. Hindi ibig sabihin na doon natin sinasamba. Kasi kung doon natin sinasamba, bakit pag nasa Pilipinas ay wala yung Kaaba? Diba? So yung mga mindset na, which is mga maling impormasyon o misconception na kumbaga na nakuha ng mga non-Muslim. Okay, so yun po yung dapat malinaw sa atin, mga kabayan. No, ito yung bilang. So ulitin po natin, hindi po ito tinatawag na kumbaga hindi po siya sinasamba ng mga Muslim. Ito ay sentro lamang kumbaga ng dasalan ng mga Muslim. At the same time, sentro ng ritual, ang specific na pagsamba ng mga Muslim
kapag bibisita, no, sa lugar na yan, walang iba kundi yung tawaf, no, at sa umrah, magsagawa ng tinatawag na umrah at iba pa. You know? Okay, at the same time, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sasambahin natin ng Allah kahit walang Kaaba. Kung sakasakaling, kung sinasambayan ng mga Muslim, iba ibig sabihin, pag nasira yan, wala nang sasambahin ng mga Muslim kasi sira na yun. Diba? So masira man yan, kung sakasakali man, still na sinasamba pa rin namin ng Allah. Na yung patunay lamang yan na hindi namin yan tinatawag na sinasamba. Bagkus, darating ang isa sa mga sign ng araw ng paghuhukom na masisira ang Kaaba. Wawasakin ang Kaaba sa pamamagitan ng isang Ethiopian, isang lalaki na maitim at sakang nakalagay yan sa Abyssinian. Okay? Abashi. Na yan sa mga propesya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasisirain ang Kaaba. At mangyayari talaga yan. Diba? Darating yan. So, abangan yan. Abangan nyo yan. So, yun ay patunay. Hindi namin sinasamba yan. Diba? Kasi kung sinasamba namin yan, bakit mawawasak? So, mali po. So, yun po yun. So, dapat nyo magkaroon kayo ng right education, right knowledge patungkol sa relihiyong Islam. And you are invited, and we are inviting you na, yung ba, mag-aral lang isang, hindi mo mang kayang yakapin, at least mag-aralan mo. Para hindi ka magbukang nahunghang at magmukhang tanga. Sorry for that word. Magmukhang mangmang. So maraming salamat po. Hope you enjoy and I hope you learn something from us. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum.